Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Naalala niyo ba yung isa kong suking RCIC dito sa channel? Si Michael or Kuya Mikmik Corrales? Naku, akalain niyo ba? Meron ba namang nag-impersonate sa kanya sa social media? Nagpanggap na RCIC na siya naka-hoping na maka-scam ng ilang mga gustong makapunta dito sa Canada. Anyway, yan po ang ating pag-uusapan today. Ikukuwento niya kung paano ito nangyari. Para maging warning sa inyo guys, mag-ingat kayo sa mga kinakausap ninyong RCIC. Kahit pa pamilyar po ang kanilang pictures sa kanilang mga social media profiles, double check that it is really owned by them and not a copycat or scammers. Okay, sige, puntahan na natin yan. Oh, tell us about this recent problem that you had. Somebody impersonating you bilang RCIC. Oh, yes. So mga kababayan, we always tell people, ingat tayo sa social media because everybody could just pretend to be someone else. And perfect example, there was a TikTok user that pretended to be me. So, shoutout sa aming mga followers na pinpoint agad nila na, oy, hindi si Kuya Mikmik yan. Tapos nireport nila ng nireport yung profile. Within the hour of us finding out, napaban na po siya. So, marami pong salamat sa ating mga followers na may malasakit at may talagang support na, Kuya, re-report natin to, re-report natin para maban. So, for example, yung nangyari po sa akin, somebody copied my pictures, uploaded all my videos, and alam namin na hindi yung scammer po hindi Pilipino kasi hindi siya nakakaintindi ng Tagalog. So alam na natin na iba siya, non-Filipino, number one. Ang style ni scammer, kinopya niya kasi very close to my username yung kinopya din niya. Parang isang letter lang yung pinalitan. Yun ako. Oh. Tapos po, yung sequence ng videos ko, ginaya din niya. Recently kasi, Miss Ina, nag-English ako sa mga contents ko. Kasi ang daming foreigner nagsasabi, can you do it in English? The translation, yung subtitle na translation daw na automatic, hindi accurate. And so there was a time I started doing it in English. And I guess yung scammer took notice na medyo malaki yung engagement. Kinopya niya lahat. Same order as mine. And then of course, akala ng ibang tao ako yun, so nag-generate ng followers. Umabot siya ng 3,000 followers po eh. Ang style po niya, iniisa-isa niyang mini-message yung mga nagfa-follow. Ang strategy niya... Doon sa original account mo? Doon po sa nagfa-follow sa account niya. Oo. Mini-message niya yung mga nagfa-follow. Tapos sinasabi niya na parang yung style niya, I see that you're following me. Parang gusto mo ba mag-Canada? Tulungan kita. Bayadan mo ako ng $300 gift card from Apple. Parang ganun yung style. Yeah. So, so yung mga followers namin or yung mga viewers namin, they were smart enough to already identify. Wait lang. Sabi ni Kuya Mikmik, hindi sila maniningil sa chat or hindi sila mamimilit sa service. So medyo aggressive si scammer na, oh, bayadan mo ako ng Apple gift card, punta ka sa Walmart, pili ka doon, tapos bigay mo sa akin yung digits or something about Apple gift cards. Maraming nag-try na parang, ano ba tawag doon? Paglaruan siya na, oh, eto na, nandito na ako sa Walmart, ano bang gagamitin ko? Ganyan. Wala akong mabiling gift card, ano pang pwedeng gawin? Siguro, just to waste his time instead of scamming people, yung mga, ano ba tawag doon, mga friendly trolls natin, they were occupying the time ng scammer. Nagbigay din siya ng fake na email na doon na lang daw padala yung pera using PayPal. So parang nag-gets niya, niloloko siya, ba't siya nagbigay ng fake email? Yung email niya actually Gmail lang eh, so it's not even a professional platform. So alam talaga nating scam lang kung sa scam. And sa kakakulit ng mga tao, kaka-report, nalaman din namin hindi siya taga Canada kasi may nagtanong, can I just e-transfer you? Tapos tinatanong niya, what's e-transfer? So doon pa lang alam na natin, oy, wait lang, hindi ka taga Canada. Hindi ka rin Pilipino kasi yung isa namin na test subject, yung salitang kali, madam, yung mga Tagalog slangs natin na hindi nag-Google Translate,
yun yung ginagamit na mga words, minumura na siya, hindi pa niya alam minumura siya. So, talagang alam Oh. nating hindi siya Pinoy. Pretending to be Pinoy kasi may po sa lahat ng Nilalagyan lang ng po, opo. yung English niya. Yes. Oo. So, siguro he or she figured out na, oy, Pilipino pala 'tong mga 'to. So, ganito yung writing style. So, parang ganon yung ginagawa niya. But, siguro ang red flag doon, unang-una hindi niya alam ano yung e-transfer. Pangalawa, ang payment method niya, Apple gift cards or Talaga ka-specific, Kuya Mikmik, na Apple. actually sabi ko, wow, Apple fan siguro to kasi Apple gift cards yung gusto. So, nung ano po, naglaon, madami lang nag-report, marami ring nag-reach out sa akin. Salamat po sa ating mga supporters na nag-reach out, nag-aalala kung nahakba ko or yun nga kasi medyo magkamukha talaga. Sabi ko na lang, ay hindi po ako yan kasi 3,000 lang siya. Medyo mas marami po yung sa akin na followers. So, yun po, I think within an hour, na-ban na siya. So, mabilis. Sa Facebook po kasi, mas hindi sila makakapagloko kasi na-verify na ako sa Facebook. Yung TikTok po Yun. kasi parang nagkamali ako ng upload ng document kaya di ako na-verify. So yun, that's that. But once again, be vigilant. I don't care about the views. I don't care about the followers. What I care about is people actually paying the person $300 worth of gift card tapos tatakbuhan lang sila. Oo nga. So yun po yung Would you know, Kuya nakakaawa. Mikmik? Alam mo ba kung meron na silang baka na biktima, isa o dalawa? Ganun? The good thing naman po sa reputation namin, people know that before we engage on any other services, may consultation muna. Makikita nila kung ganito, assessing their situation. The consultation is paid, of course, but there's contracts and everything. Hindi po yung chat lang na, oy, padalan mo kung ganito. Hindi siya, Oo. I mean, we are an organized business entity, so there is actually legal processes to our standard operating procedures. So, ito kasi chat, tapos napaka-unprofessional pa, broken Oo. English pa. So, talagang yun nga po, buti na lang medyo smart yung mga Pilipino. Wala pa naman po lumalapit sa aming naloko sila. I guess because more of them has been siguro taken aback na, uy, wait lang, napaka-aggressive nitong maningil na parang garantisado pa yung PR or something, which is we always say it's never guaranteed. Yeah. So even with the volumes of our application, we always say it's never guaranteed to be approved. So yun po, good job mga kababayan na hindi kayo naloko. Super thank you sa lahat po ng nagsabi sa akin, nag-reach out, kinumusta ako kung nahakba ko hindi. At saka maraming salamat din sa pag-support, sa pagsumbong dun sa Oo. mga fake account. Kaya yun po. Grabe na talaga ngayon. Alam mo ba kung anong lahi, Kuya Mikmik? Do you have an idea? It's hard to guess based on that. Pero kung Apple gift cards ang hinihingi, pag nag-google kayo ng scam Apple gift card, medyo alam niyo na anong bansa ang galing. O, kayo na lang mag- So yun po. Kayo na lang Grabe assignment nyo na talaga, lang yun no? para i-search. Yes. Yeah, and what's ano ba? Grabe dahil they're not even in Canada. Yes. They're monitoring consultants here, checking out sino kaya yung mga sikat siguro din sa social media na pwede kong makopya, maraming content, na lalagay nila dun sa gagawa nilang bago. Opo. Diba? Kaya po yung contents ko ulit, Miss Ina, bumalik ako sa Tagalog kasi sabi ko, nako, yung mga foreigners naman, alam naman nilang English ko sila consult, nakita na nila na nag-i-English ako sa ibang content. Binalik ko na po sa Tagalog kasi para wala nang magsubok pa. Oo Na nga, manloko. Oh guys, mag-ingat kayo baka hindi lang si Kuya Mikmik yan. If they failed kay Kuya Mikmik, I'm sure they will make an effort to copy other RCICs who have Baka may iba presence pa on or social baka media. lawyers or kung sino man. I mean, this is not the first time that this happened to me. It happened to me many years ago also when I was still new in my career. Pero they did it really bad. As in, sobrang obvious kasi po yung animated picture, hindi pa ako, tapos fake. Parang ang gumawa din sila ng fake na RCIC ID, fake passports para daw pakitang citizen sila or something. So, it happened in the past, but that was medyo mas may utak tong konti. Pero yun nga po,
at least in the past and now, when we educate people about scams, the market is more knowledgeable of who Mm. to believe, what not to believe. And ano naman po, kami naman po ay we are just one email away for you to verify us. Yeah. Kaya ano po, we always say we have one official email, nasa profile ko 'yon, nasa ano ba tawag doon? Profile link ko sa Oo. social media accounts ko na ano po. Yeah. Oo. Magduda na kayo guys kung humihingi ng gift card Ayun nga or po. ng outright payment na parang ganun lang Yes. through chat, napaka-casual Ay, naman opo, nun. napaka-unprofessional naman po ng gano'n. Yes, we don't do that. Oo, magduda na kayo. Okay. Anyway, yun sana na-alert kayo diyan and tell others who might be working with RCICs or looking for RCICs to be careful, watch out for red Yes. flags. Okay? Yes. Alright. Kuya Mikmik, good luck. Sana hindi na maulit sa'yo yan. Oo nga po, ano naman, at least, siguro nakita rin ng scammer, ang bilis ko na-block ang bilis, may nakatutok Oo. pala. So at least Oo. alam na nila. And yun nga po, siguro po, at the end of this video, we could flash yung legitimate accounts namin. Yes, I will. Para Ayan, po, ito, habang sinasabi natin ito, para papakita. para po makita ninyo ano ba talaga yung susundan. Kasi yung picture pwede manakaw, pero at least makikita niyo yung number of followers, hindi naman madaling pikein yun siguro. Tsaka, yun nga po, makakausap nyo kami for your PR or study permit services or whatever po. So, yun po. I think one important thing that they can do, Kuya Mikmik, bago sila man lang magbayad, i-meeting nyo virtually yung kausap ninyo. 'Di ba? Malaman Opo, nyo. siguro kung nagdududa kayo sa nagchat-chat sa inyo, video call ninyo. Yeah. Kasi ang ibang scammers, from what I was told, it's always a messenger call or a voice call. They never show their face. And ako naman po, nakita nyo, kalat naman po yung pagmumukha ko sa internet. So talagang, that's one way of verifying. If you feel in doubt, pero kami nga po, we have processes before we ask for your money. So, yun. Okay. Guys, we'll keep this episode short. Yun lang naman po, para lang ma-warningan kayo dyan. Be on alert for fake Yes. RCICs. Hindi lang ako ang baka ginagaya, kaya ingat po tayo. Yan. Okay. So we will end this episode here, short but sweet. Thank you again, Kuya Mikmik. I will see you guys in the next episode. Bye! Thanks, everyone. Stay safe.